Hello everyone, I'm Brenton Torres, Bachelor of Science in Hospitality Management, Block 16, and this is our video explanation in modern mathematics. Mag-start po tayo sa paperworks. So, ang part 1 natin dito is linear equation in two variables. So, ang gagamitin po natin dito is elimination and substitution method para makuha ang solution. So, ito po ang ating sasagutan po. 3x plus 7y is equal to 12. 4x minus 8y is equal to negative 1. So, ang unang item po natin is we have two equation. We will use elimination method para matanggal muna ang isang variable. So, ang una po natin gagawin dito is mag-multiply po tayo ng number para maging same ang coefficient ni x at i-multiply natin yung first equation sa 4. Tapos yung second naman is sa 3. So, ang magiging formula po na yun is step 1 po to guys, step 1 po. So 4 open close parenthesis 3x plus 7y equal to 12 in open close parenthesis. So we will multiply that. So ang pag-multiply po niyan is ganito po. So 4 times 3 is equal to 12. So, nagayan pa natin yun, x. So, 12x. Plus, nagayan po rin ito yung plus niya. Plus, so, 4 times 7 is equal to 28. So, ang magiging y po natin dito is 28y. So, pag plus mo po siya, pinag-multiply mo po siya in 12 times 4 is equal to 48. Yan. So, ito na po ang magiging kalabasan ng pag pinag-multiply mo po ang unang item po natin. So, sa pangalawang item naman po tayo. We have 3, open close parenthesis, 4x, gagayahin lang po natin yung andon, 4x minus 8y is equal to negative 1, open close parenthesis. So, ang mangyayari po dyan is 3 times 4 is equal to 12x. Gawin lang po guys. Gagayahin lang po natin ulit. Then, minus natin. 3 times 8 is equal to 24. 24y. Then, equal to 3 times 1 is negative 3. 3 times negative 1 is equal to negative 3. Negative 3. So, ito na po yung pinakaunang item in second item po natin. Then, next, i-subtract po natin ang dalawang equations na to. So, ang magiging kalabasan po ito is, open close parenthesis, 12x plus 28y. Open close parenthesis, and minus, open close parenthesis, 12x minus 24y. 24y and open close parenthesis is equal to 48 minus open close parenthesis, negative 3, open close parenthesis. So, pag pinag-subtract mo natin siya is magiging 52y equal to 51. So, ang magiging value po ni y is y 51 then over 52. Ito na po ang value ni y. So, sa pangalawang step naman po tayo. Kukunin naman po natin yung x, si x. So, i-substitute lang po natin siya. So, ang magiging kakalabasan po nito is i-substitute po natin siya in original equation na 3x plus 7y equals to 12. After solving, makukuha na natin yung x. So, ang magiging final answer po natin dito is x 89 equals to 89 over 52. So, ito na po ang magiging value ni x. So, ang final answer po ng number 1 is x. Ito na po.
Itong dalawang to, ang magiging ang sagot sa number 1. Itong y is dito sa number 1 and sa first item po natin, and itong x naman is sa pangalawang item po natin. Okay. So, sa number 2 naman po tayo. So, we have negative x plus y is equal to negative 1. And sa pangalawang term naman po is x plus y is negative equals to 3. Sorry. Okay. Dito naman sa pangalawa lang to is medyo madali lang naman po siya. Kasi ang gagamitin lang naman po ang gamit lang naman po natin dito is elimination method. Pwede natin i-add agad yung dalawang equations kasi magka-opposite na agad ang value ni x. So, ang kakalabasan po nito is open close parenthesis negative x plus y open close parenthesis plus open close parenthesis x plus y open close parenthesis and equal to negative 1 plus 3. So, ang magiging kakalabasan po nito niyan is 2y equal to 2 then comma. So, ang magiging answer po natin sa y is y equal to 1. Okay? So, sa pangalawang term naman is substitute po natin siya si y sa equation na x plus y equals to 3. So, ito po ang kakalabasan niyan. So, x plus 1 equals to 3. Kaya, ang magiging sagot po natin dyan sa x is nagiging 2 kasi sinubstitute ko po siya, pinagpalit ko po siya. So, ang magiging sagot po natin sa x is x equal to 2. So, ang final answer po natin is x sa 2 and y sa 1. Ito na po ang final answer sa number 2. Diba? Madali lang naman po siya intindihin. Basta, okay, alam nyo po yung elimination method tsaka pag substitute. Okay. So, number 3 naman po tayo. So, we have 2 open close parenthesis 4x minus y open close parenthesis equals negative 2 then negative 3 open close parenthesis x minus y open close parenthesis and equal to 10. So, bago po natin ito simulan, meron lang po tayong gagawin. So, ang una po natin gagawin is i-simplify po muna natin yung equation. I-distribute natin yung number sa loob ng parenthesis. So, ganito po ang kakalabasan po niyan. So, we have 2 open close parenthesis 4x minus y open close parenthesis and equal to negative 2. So, ganito po siya. Gagawin po natin siyang 4x negative minus y is equal to negative 1. Ganyan po ang kakalabasan po niyan. Then, sa pangalawang term naman po tayo. Sa negative 3, open close parenthesis, x minus y, open close parenthesis, equals 10. So, ang isimple po natin, distribute po natin siya, is negative 3x plus 3y is equal to 10. Ganito na po ang kakalabasan niyan. So, i-replace po natin siya sa y in the second equation gamit sa gantong term. So, negative 3x plus 3, then open close parenthesis, 4x plus 1, open close parenthesis, and equals to 10. So, i-compute po natin siya. Pag na-compute na po natin to, like example to. Ito po, tawag ito. Ang makukuha na natin dito sa x is magiging x is equal to 7 over 9. Ito po ang magiging final answer sa x. Then, sa y naman po is ibabalik lang naman po natin siya sa y. So, ang magiging ganito po ang kakalabasan po niyan. Y
equals to 4x plus 1. So, ang magiging value naman po ni y is y equals to 37 over 9. So, ang magiging final answer po natin dito is ito, x, then dito po. Ganito po sagutan yung number 3 sa paperworks. So, sa last item naman po natin is gagamitin po natin ulit ang substitution galing sa pangalawang equation. So, pwede nating i-rewrite as x equals to y plus 5. Before that, ito po ang final item po natin. So, 15x plus 9y is equal to negative 12. And the second term is xy equal to 5. So, ganito po natin i-write ang x equals to y plus 5. Magiging ganito po siya. So, substitute po natin siya into first equation. So, ganito po ang mangyayari dyan. 15, open close parenthesis, y plus 5. Plus 5, then open close parenthesis, plus 9y is equal to negative 12. And 15y plus 75 plus 9y is equal to negative 12. So, paano po natin nakuha yung 75? Ganito lang po yan. Pinag-times po natin itong 15 sa 5 po. Kaya ang kinalabasan po yan is 75. Ikakopy nyo lang naman po ang 15. Pagsamahin nyo lang po ang 15y dito sa baba. Then, yung plus. Then, pagtatimesin nyo po ang 15 sa 5. So, magiging kalabasan is 75. And, ganito na po. Ulitin nyo na lang po yung 9y hanggang sa pinakadulo po. So, i-combine lang po natin siya. So, ang magiging term po niyan is 24 equals to negative 87. So, paano po natin nakuha yung 87? Ang ginawa lang po natin is, kasi pinag-combine po natin siya, so ang ginawa po natin is, yung 75, plinas ko na lang po sa 12. Okay? So, naging 87 po siya. Kaya, ang magiging y po natin is, y is equal to negative 29 over 8. So, yan po ang magiging y po natin. Now, kukunin naman po natin ang x. So, i-shoot lang po natin siya sa y. So, ito po ang final answer natin sa y. So, ang kukunin lang po natin dito is x equals to 11 over 8. Ganito ang magiging solution set niya. 11 over 8, then negative 29 over 8. Yan na po ang final answer natin. Ito na po. Yan na po ang final answer po. Ito. Yan. Ganito po i-solve ang number 4 sa paperworks. Part 1. So, dito naman po tayo sa part 2. Tatlo lang po ang item po natin dito. So, we have in number 1, 4x minus 16 equals to 3x plus 2. So, ganito po. Ipapaliwanag po natin ng saktuhan lang. Ililipat lang po natin yung same terms sa magkabilang side, yung may x sa kaliwa, tapos yung numbers naman sa kanan. So, ganito po ang magiging kalabasan po niyan. 4x minus 3x equals to 2 plus 16. I-simplify lang po natin. So, ang magiging x po natin dito is x equals to 18. Yan na po ang ating magiging
sagot sa x po. Hindi naman, madali lang naman po siya. Saktuan lang. Medyo mahirap kasi basta yun po. Ito na po ang magiging sagot po natin sa number 1. So, ganito naman po natin sagutan yung number 2. Okay? So, sa number 2 naman po is we have 5 minus 6, open close parenthesis, x minus 2, open close parenthesis, equals 5, negative 5, x plus, open close parenthesis, negative 1. Ganito lang po ipapaliwanag yan. Una, i-distribute muna natin yung negative 6 sa loob ng parenthesis at magiging 5, negative 6x plus 12 equals to negative 5, then x plus 1. So, pagsamahin lang po natin yung mga constant niya. So, magiging 17 minus 6x equals to negative 5x minus 1. Ganyan lang po siya. Kapag pinagsama po natin yung mga constant. So, ganito naman po natin siya kapag ililipat na. Ganito magiging equals po ay magiging kalabasan po yan kapag nilipat po natin siya sa terms. Like ito po. 17 plus 1 equals to negative 5x plus 6x. So, ang magiging final value ng x ay x equal to 18. So, ito po ang sagot sa number 2. So, sa final term naman po tayo sa number 3. Number 3, then meron po tayo, we have 8x over 3, then equals to negative 8 over 3. Papaliwanag ko na lang po. Since parehas lang naman po sila ng denominator, pwede na natin itong tanggalin agad at magiging 8x equals to negative 8. I-divide lang po natin siya both sides sa 8. Kaya ang makukuha natin ay x equals to negative 1. Dinivide lang po natin siya both sides. Kaya po na nakuha natin ang sagot na x. At ito na po yung final answer natin sa number 3, part 2 ng paperworks.